nang naipadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa susunod na yugto ng impeachment process. Narito ang ulat ni Jade Buhoy. Dumating na sa Senado pasado alas 7 ng gabi noong May 13 ang Articles of Impeachment na dinala ng House of Representatives. Tinanggap ito ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza mula kina House Secretary General Cheloy Garafil at House Sergeant-at-Arms Ferdinand de la Cruz. Matatandaang inaprubahan ng Kamara ang impeachment complaint noong May 11 sa botong 257 na pabor, 25 na tutol at 9 na abstention. Bunsod nito, opisyal nang inakyat sa Senado ang kaso para sa posibleng impeachment trial. Ayon sa Kamara, ilang buwan ding dumaan sa deliberasyon at pagdinig ang mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga alegasyon sa impeachment complaint ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, graft and corruption, betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. Sinabi na rin ni Garafil na inuna muna ng House Secretariat ang pagberipika at pag-aayos ng libo-libong pahina ng dokumento bago ito ipinadala sa Senado. Kasama umano sa records ang mga transcript ng pagdinig, audit findings, financial records, certifications at iba pang ebidensyang tinalakay sa House Committee on Justice. Ayon sa Kamara, mahalagang matiyak na kumpleto at tama ang lahat ng dokumentong isinumite sa Senado. Sa ilalim ng konstitusyon, inaasahang magko-convene ang Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang Articles of Impeachment. Doon magkakaroon ng paglilitis kung saan maaaring iharap ng prosekusyon at depensa ang kani-kanilang ebidensya at paliwanag. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na schedule ang Senado kung kailan sisimulan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita, Senate President Alan Peter Cayetano pinirmahan ng sulat kay House Speaker Bogie D. III na nakasaad na natanggap na ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte at sa darating na Lunes o sa May 18 ay ilalagay na ito sa order of business ng Senate session. Sinabi ko doon on Monday or the soonest time or forthwith, no? If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. So ano mangyayari pag nag-convene? And then may motion to convene, ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court, and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, aandar na yung process. I'll brief you more about the process later on. And probably, kung hindi Monday mismo or Tuesday, we will have a caucus para yung calendar. So the biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humaharap. Samantala, nagpahayag ng pangamba si Senator Panfilo Lacson sa umano'y procedural lapses sa ilang mosyong inihain sa Senado matapos ang pagbabago ng liderato nito. Kabilang dito ang mosyon i-cite in contempt ang mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI na humabol kay Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Gayon din ang mungkahing amyendahan agad ang Senate rules nang hindi dumadaan sa Committee on Rules. Ayon kay Lacson, mahalagang masunod ang due process at umiiral na alituntunin upang mapanatili ang integridad ng Senado bilang institusyon. Nanindigan din si Lacson na dapat sundin ng Senado ang mandato ng konstitusyon at pakinggan ang panawagan ng mga law din at legal experts. Sa iba pang balita, aprobado na sa third and final reading sa Senado ang panukalang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act.
Ayon kay Senator Erwin Tulfo, principal sponsor ng panukala, layunin nitong gawing mas mabilis, maayos at mahabagin ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis. Sinabi ni Tulfo na mas mahalaga ang agarang ayuda, lalo na sa panahon ng matinding pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang suliraning pang-ekonomiya na direktang nararamdaman ng ordinaryong mamamayan. Samantala, sinuspinde ni Ombudsman Crispin Remulla si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa mga naging kaganapan sa Senado Miyerkules ng gabi. Preventive suspension ng 6 na buwan na walang sweldo ang ipinataw kay Aplasca dahil sa naganap sa Senado na putukan at di umano ay nakataka si Senator Bato de la Rosa na nasa kustodiya ng Senado at may warrant of arrest mula sa ICC. Aniya, ang order ay agad na ipinadala sa Senado dahil ito ay isang seryosong usapin at hindi katanggap-tanggap na siya pa ang unang nagpaputok ng baril. Ang suspensyon ay epektibo na rin ng araw ng Biyernes. Ayon pa kay Remulla, ang ginawa ni Aplasca ay nakababahala dahil ang pinaputukan niya ay law enforcement at ang kanyang tungkulin ay ipatupad ang rule sa Senado. Ngunit anya, ang pagpapaputok na parang mas mataas pa siya sa law enforcement ay hindi dapat pinapayagan. Sa iba pang balita, panawagan sa proteksyon ng teritoryo ng bansa. Yan ang sigaw ng mga grupong representanteng iginigiit ang karapatan ng West Philippine Sea laban sa umano'y panghaharas ng China sa Exclusive Economic Zone. Tunghayan ang ulat ni Jade Buhoy. Dahil sa umano'y patuloy ang presensya ng barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ, iginiit ng iba't ibang grupo ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binanggit din ang mga insidente ng umano'y panghaharas sa mga mangingisda, sundalo at sibilyan sa ilang bahagi ng karagatan. Kabilang dito ang umano'y pagpapaputok ng flares at paggamit ng water cannon laban sa mga Pilipino. Kasi po, normal daily living ng tao ang pangingisda. So, nasa archipelago country tayo, which is ang basis natin ng pamumuhay ay pangingisda. So, paano na lang yung mga normal na naninirahan doon na kung pang-araw-araw nila, kukunin pa? Binigyan din ng grupo ang bisa ng 2016 Arbitral Tribunal ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa bahagi naman na naganap na balikatan exercises, iginiit ng grupo na lehitimo ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Pakikipag-alyansa yung Pilipinas sa neighboring countries and yung paniniil nila sa Pilipinas dahil sa West Philippine Sea, dumarami yung Chinese vessels na umiikot sa West Philippine Sea, which is nagiging alarming siya sa Pilipinas. Anila, bahagi ito ng karapatan ng bansa na palakasin ang depensa at seguridad nito. Sa kabila nito, nananawagan ang grupo na mapayapang resolusyon sa umiiral na tensyon sa rehiyon. Patuloy namang nananawagan ang grupo ng pagpapatanggol sa soberanya ng bansa habang isinusulong ang mapayapang paraan sa paglutas ng alitan sa West Philippine Sea. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nanawagan naman ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan na palakasin pa ang suporta sa mga Barangay Health Emergency Response Team o BERT. Ayon sa DILG, mahigit 43,000 BERT sa buong bansa ang patuloy na tumutulong sa mga komunidad sa usaping pangkalusugan. Kabilang sa kanilang trabaho ang pag-monitor sa mga residente, pagtulong sa medical emergency at pagsuporta sa vaccination at iba pang health programs. Batay sa datos ng DILG, nasa halos 89% na ng mga barangay sa bansa ang may organisadong birth noong Pebrero 2020.
2026. Sinabi ng ahensya na mahalaga ang matatag ang barangay health system hindi lamang sa panahon ng pandemya, kundi pati sa araw-araw na pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan. Samantala, nagpaalala ang Department of Tourism o DOT sa mga dayuhang turista na respetuhin ang mga lokal at ugaliin ang proper conduct kapag bumibisita sa mga destinasyon sa Pilipinas. Kasunod ito ng naiulat na pananakit ng 2 Israeli national sa may-ari ng local cafe sa Siargao matapos makita ng mga dayuhan ang pro-Palestinian flag na nakasabit sa labas ng establishmento. Sa pahayag ng DOT, anila kilalang hospitable ang mga Pilipino ngunit hindi ibig sabihin ito na pwede nang baliwalain at hindi irespeto ang ating mga kababayan, kultura, maging ang ating batas. Kinundena naman ng lokal na pamahalaan ng General Luna Siargao ang naturang insidente at tiniyak nito ang mga residente at turista na kasalukuyan na itong iniimbestigahan. Nauna na ring hinimok ni Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang pamahalaan na ipatupad ang batas ng Pilipinas sa mga turistang Israeli na nagpapakita ng maling asal sa bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, paratang na stage ang putukan sa Senado, itinanggi ng mga senador. Abogadong nasa likod ng rare ICC acquittal, bagong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paghahanda sa El Nino, mas pinalakas ng pamahalaan. Senado magko-convene bilang impeachment court sa May 18. Panukalang IX Act lusot na sa ikatlong pagbasa sa Senado. Presensya ng barko ng China sa EEZ tinutulan ng makabayang grupo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods. At yan po ang mga pinakamaiinit na balita na naganap nitong nagdaang linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming mga social media sites, Facebook, Golden Nation Network, at mag-subscribe din po sa aming YouTube account, Golden Nation Network. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako si Lorlyn Garcia Velarde. Ito po ang News Force Weekend.